sa linya natin si ASEC Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Makakausap na po natin. ASEC, magandang umaga po. Hello, ASEC. Hello. Maganda. Ay, Ay, Melo, magandang umaga. Opo. Magandang umaga po sila. Opo. Ano itong daily price index na ito, ASEC? Kayo na magpaliwanag. Ano po ito? Meron bang ito ba'y parang suggested retail price? Paano ho ba ito, ASEC? Yes, Melo, yung daily price index, ayon na rin sa Section 3 ng Republic Act 12-0-2022, ito yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ito yung bali magiging system of monitoring and publishing, kasama na rin yung broadcasting ng ating retail prices ng mga agricultural and fishery products sa lahat ng region ng ating bansa on a daily basis. Ito bali yung magiging reference, kunwari merong mga nahuli ng mga smuggled products. Paano i-compute yung halaga ng smuggled products? Ito rin yung magiging reference kung sakali na ma-determine kung merong profiteering, may hoarding. Ito yung magiging reference or pagtaya ng mga halaga. Opo. So, paano po makikinabang ang mga consumer dito na mga, di ba, yung mga bumibili sa mga palengke, itlog, yung mga ganyan, karne, mga ganon. Magre-reflect ho ba ito bilang batayan ng presyo po, ASEC? Isa rin yon na magiging batayan din ito ng presyo. Ito na kasi yung parang kikilalanin ng batas na talagang presyuhan ng bawat, marami kasing agricultural commodities na sinama na rito. Kasama na yung bigas, mais, karne, gulay, isda. Kasama rin yung asin, asukal, tabako. Halos napakaraming sakop nitong pag-determine. So ito na talaga yung magiging reference price on a daily basis pati ito. Opo, daily basis. So, ibig sabihin, araw-araw po na ibo-broadcast nyo yan, araw-araw na mailalabas po yan o makikita sa inyong website, sa DA, ano po, ASEC? Mine, Melo, everyday makikita ito na broadcast or published material para sa kaalaman ng lahat. Opo, ibig sabihin to updated araw-araw, ASEC? Yes, that's correct. Opo. So kung halimbawa, hindi naman po ito parang ini-impose nyo, hindi ito price control, hindi ito, sabi nyo nga, reference lang po ito. At kung mapupunan natin na malayo tayo doon sa daily price index na ilalabas ninyo, meron tayong dapat pagdudahan sa mga presyo na nandyan sa mga palengke, ASEC. At pwedeng dahilan yon kung maaari silang imbestigahan, umakasuhan eventually. Tama po? Yes, for example ito, halimbawa, yung tabako, binibenta siya ng 30%, at least 30% lower doon sa daily price index. Pwedeng mag-presume na merong nagagarap na smuggling kasi sobrang baba. Pwede rin naman na mas mataas sa 10% ng daily price index yung produkto na ibinebenta. Pwede na itong i-consider as profiteering. Opo. So may threshold tayo. Ano po yung, sabi nyo, 10%? Pwede 10% po? Doon sa, normally sa tobacco, pag mas mababa siya ng 30%, pwedeng consider as smuggled yung goods. Opo. Pag naibenta. Pero pag mas mataas sa 10% sa DPI o yung daily price index, pwede. Again, this is subject to evaluation later on. Opo. Na makonsider na merong abnormality do sa prices at pwede rin i-consider yung pagkilala sa profiteering. Opo. Bawat agricultural item, iba-iba po. Sorry Melo, pag tumaas ng 30%. 30%? Oho. 30% o higit pa, pwede yan profiteering. Sa tabako po yun. Pero sa ibang mga item, iba naman. Sorry, pag 30% lower is smuggle. Pag 30% higher, profiteering. Okay. Oho. Sa tabako po yun. Paano po doon sa mga pagkain? ASEC? Kasama na lahat. Sa pangkalahatan na po yun. So yun pala. Pangkalahatan na yan. Opo. Pero ngayon, hindi, nagporma lang kayo ng technical working group. Wala pa talaga, hindi nyo pa masabi kung kailan mag-uumpisa po itong pag-implement ng daily price index, ASEC?
Yung technical working group, sila yung mag-aaral at mag-re-recommend kay Secretary Mhm. ng tinatawag natin na guidelines para yun ang susundin ng lahat ng ahensya, bureaus at agencies na namamahala rito sa presyuhan ng ating Department of Agriculture. Opo. Asek, ganito po, kasi sa iba-ibang reyon, iba-iba naman po ang sitwasyon, di ba? So, iba-iba rin Tama. itong mga daily price index na mailalabas nyo sa bawat lokalidad. Ganun po ba yon? That's correct. Kasi maraming nakakaapekto sa presyo sa bawat region, sa bawat lugar. So, hindi yan parehas. Magkakaiba talaga yan. Mhm. So, ito reference po ito para mahalata natin kung talagang merong profiteering at merong smuggling, merong mga nagmamaniobra ng presyo sa ating merkado. Yan po yan ang magiging paano yan i-issue muna ng show cause order doon sa mga tinitingnan natin na baka nagmamanipula, ASEC, ganun po ba 'yon? Dadaan yan sa tamang proseso kasi napaka-importante kasi baka magkaroon ng mga technicalities pag minsan dyan talaga nagkakaproblema. Oho. So may mga yung guidelines na susundin talaga, yun ang ibinubuo ngayon para talagang maging masayos. Magiging part yun ng Opo. ng ating operating procedure. O at least meron tayong batayan. Hindi tayo hula-hula lang ASEC. Oo. Maganda to, may Yeah, at saka on that particular day, makikita mo kung ano talaga yung preso at yun ang babasihan nung araw na yan. Opo. So maganda ito sa bawat siguro kung mas mapapaliit nyo pa ng gusto ito hanggang sa bawat syudad o bawat munisipalidad. Hindi lang sa bawat reyon kasi medyo malaki na po yun eh. Mas maigi sana, ASEC. Pwede bang mangyari po yun? Ngayon sa titingnan ng ating technical working group kung hanggang saan yung pinaka-lowest na magiging batayan ng presyuhan. Sa ngayon kasi sa bawat region, ngayon talaga meron tayong tinatawag na mga ilang palengke na minomonitor. Mhm. So kunwari dito sa NCR, sa Calabarzon, meron mga particular na mga palengke. So titingnan natin kasi siyempre ayaw rin nating masyadong kumbaga damihan tapos hindi naman kayang i-sustain later on. Opo. Ayun. So ito po magiging basihan ng pag-iimbestiga sa sinasabi niyong di umano smuggling o kaya hoarding. And eventually makakasuhan siya ng paglabag sa economic sabotage kung hindi po makakapagbigay ng magandang explanation, di ba, ASEC? Yes, that's correct, Nalo. Opo. Dito po sa ating batas na ito, bago ito Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ano ho nga ba ang mga parusa po doon sa mga patunayang nagkakasala dyan? Una-una, pag nahuli, of course, wala yung piyansa. Mhm. Makukulong agad pag nalaman nila yan. And then, medyo matagal yung parusa at saka yung multa ay malaki rin. Nalimutan ko lang parang kung hindi ako nagkakamali 5 times or 10 times ng smuggled goods yung dapat nilang bayaran. Opo. Ang pangamba lang dito, baka hindi tayo makahuli ng malalaki, yung talagang mga smuggler. Baka hanggang doon lang daw tayo sa mga nasa ibaba, yung mga nagtitinda. ASEC, ano bang assurance natin na hindi lang po ang mapapag-initan dito yung mga nasa palengke po o yung mga nasa harap lang, yung nasa front line, ASEC? Ang maganda rito sa batas na ito, Melo, ay bukod dito sa pag-establish natin ng DTI, maraming ahensya na involved kagaya ng ating kapulisan, NBI, yung mga the usual na mga tumutulong sa atin para talagang matiyak na magkakaroon ng police at investigating power at matinding pangil itong batas na to para meron kasi ring surveillance, meron ding investigasyon para matiyak hanggang saan yung culpability ng bawat mahuhuling transaction. Opo, sige po. ASEC, salamat po sa panahon at sa ibang issue bukas naman. Sa bigas tayo Sige. bukas. Salamat po. Good morning Okay. po. Opo. Sige, magandang umaga, Melo. Mabuhay ka. Good morning. Opo, Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Hiling-hilingan, walang pinoprotektahan.